Pamilyar ka ba dun sa expression na as a rule of thumb? Pero bakit thumb? At ano talaga ang ibig sabihin nito? May isang popular na kwento na ang ibig daw sabihin nito ay hindi pwedeng paluin ng isang lalaki ang kanyang asawa ng kahit na anong bagay na mas malaki kaysa sa kanyang hinlalaki. Interesting story. Pero napatunayan naman na ito ay gawa-gawa lamang. In fact, na-connect lang ang expression na ito sa domestic violence around 1970s. Pero ang mismong expression na rule of thumb ay ginagamit na as early as the 17th century. At yun ngang sinulat ni James Durham, isang Scottish preacher, na by guess and by rule of thumb ay na-publish noong 1658 pa. Ang ibig lang sabihin ng expression na ito ay ang literal na paggamit ng thumb o ng hinlalaki bilang approximate measurement. Noong araw kasi na wala pang standard sa pagsusukat at hindi pa tayo nakakabuo ng sistematikong paraan ng pagsukat, gumagamit ang mga tao ng kanilang body parts para mag-approximate ng sukat. At hindi ito iba sa atin. Dito rin sa Pilipinas, meron tayong mga sinaunang pamamaraan ng pagsukat gamit ang ilan sa ating body parts kagaya ng dali, dangkal, dipa, siko, hakbang, at meron pang iba. Mahalagang tandaan na kapag ginagamit ang expression na as a rule of thumb, hindi nito ibig sabihin na eksakto ang makukuha mo. Ito ay isang approximation method lamang at ito ay base lamang sa practicality at sa mga experience ng mga tao noong wala pang standards. Kaya kapag sinabi ko mga 2 dangkal, hindi eksakto yon dahil ang dangkal ko at ang dangkal mo ay hindi magkasing laki. At kapag narinig nyo na may nagsabi, as a rule of thumb, ganito ang ginagawa namin sa ganitong sitwasyon. Hindi nila ibig sabihin na may isang scientific law o isang scientific rule na nagsasabi sa kanila na ganoon nga ang gawin. Ang ibig lang nilang sabihin, based on their experience and what they see as practical, ganon ang ginagawa nila. At sa paglipas ng panahon, ini-apply na rin ang idea ng expression na ito sa iba-ibang fields. For example, sa engineering, maaaring sabihin ng isang engineer na kapag nasira o nag-worn out ang isang gear ng kanyang makina, ay pinapalitan na rin niya pati mating gear nito. Dahil as a rule of thumb, kapag pinagsama mo ang isang bagong gear at ang isang lumang gear, maaaring magkaroon ito ng incompatibility at maka-encounter ka ng problema during operations. Hindi ibig sabihin na may strict rule talaga na nagsasabi na kapag nasira yung isang gear, palitan mo na pareho. Ang totoo, pwede mo ang palitan kahit yung isa lang naman. Kaya lang, to avoid problems in the future and as a rule of thumb, pinapalitan na ng engineer pareho. Ganyan din pagdating sa law. Halimbawa, may isang tao naka-receive ng demand letter. Pumunta siya ngayon sa abogado at sabi ng abogado sa kanya, as a rule of thumb, hindi natin dapat i-ignore ang isang demand letter. Basahin mo yan carefully, pag-isipan mo, at bago ka mag-reply, kumonsulta ka muna sa isang abogado. Hindi ibig sabihin ng abogado na meron talagang law na nagsasabi o nag-uutos na huwag mong i-ignorin ang demand letter. Based lang yon sa experience niya at sa practicality to avoid complications. Sa medicine, ganun din. Halimbawa, may isang pasyente nagpunta ng clinic at doon na-diagnose na dehydrated siya. Sasabihin sa kanya ng doktor, as a rule of thumb, kapag dehydrated ang isang tao, pinapa-increase namin yung fluid intake. Pero hindi naman ibig sabihin na meron talagang specific medical rule na nagsasabi sa doktor na ito yung sabihin mo sa pasyente mo. Kasi case-to-case basis pa rin yan. Iyon ay isang practical experience lang ng doktor. Yun ang ginagawa nila sa mga sitwasyon na kagaya nun. Kaya ngayon, kapag narinig natin yung expression na as a rule of thumb, mas malinaw na nating naiintindihan na ito ay isang practical guideline lamang na nabuo mula sa experience, observation, at common practice, pero not necessarily an absolute rule.